ang pangalan na Olsen dahil pinanganak siya All Saints Day. Kayo, Nash, dahil ba Nash Wednesday? Nash Wednesday kayo pinanganak. Naalala ko yung pinakaunang game, halos mag-blackout ako eh. Alam mo naman na pag ako, hindi ako basta-basta magagalit, di ba? So, mas kakausapin ko sila. So, nakatulong dahil meron akong player na nagagalit sa mga kasama. Hanggang ko pag ganun ko, pag ganyan ko sa ring, may panahon pa para i-extend ko pang ganun. Yeah. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Feel. Pero mas magaling tong coach against natin. High school pa lang ako, nagko-coach na yan. Talaga. Sige, babasahin ko muna ang kanyang mga achievements sa una as head coach. Okay? As head coach, NBA champion 2001. Pinano yan, Eddie Laure, ganyan. Yeah. Batangas Blades ba ito? Batangas Blades. Okay. UAAP champion 2015. FEU yan. SIBA Cup champion 2016. Siaba. Ano yan? Mga cadets. Siaba ba yung pronunciation? Siaba. SIBA. Pwede rin naman SIBA. Pwede din SIBA. Siaba? Social lang. Siaba o? Siaba o SIBA? Siaba ang dahilan. Alam mo, papansinin ko lang yung mga listeners natin na nagpo-post sa Reddit. Napakaganda ng mga comments nila sa show natin sa Balyahan. Maraming salamat sa mga basketball fans na naka-appreciate ng show na Balyahan. Sabi nila, alam mo yun, parang dalawang tito mo na corny na pinagsama sa isang show, tapos nakakatawa. Ha? Parang feeling nila underrated tayo, pero hindi nila alam pag napakinggan nila yung Balyahan. Mag-enjoy sila. Saya. May mga nakausap pa nga ako, nag-aano sila habang nasa biyahe sila, naka-play lang yung Spotify nila. Balyahan lang. Nakikinig lang sila. Habang nagda-drive. Ganda. Salamat at kasama nyo kami. Sorry, naputol. Marami pa palang achievements. Sorry, marami pa. Kanina head coach. Pero as assistant coach, 7-time PBA champion, 2003 reinforced, 2009, 2011 commissioners, 2012, 2013, 2015. Yung una, yan sa tingin ko, Coca-Cola yan. Coca-Cola ba yan? Tanungin natin. Pop. Tanungin natin, nandito ang ating guest for today. Sa mga coaches na talaga nga namang nahangaan. Coach Nash Rasela. Coach Nash, welcome sa Balyahan. Salamat sa pag-imbita sa akin. Coach Del? Coach Del. Kaya tanong ko, ano ba tawag ko sa'yo? Del ba? RDO? Coach Del. Del lang, okay na. Or pwede na rin Mr. Perfect. Ano yun? Wrestler nung araw. Wrestler nung araw. Yes, Mr. Perfect. Kamusta naman po, Coach Nash? How are you? Una-una, kasi nag-research din ako ng konti. I was trying to see if you have a basketball stint as a player. So, walang lumabas sa Google. So, was there any basketball stint in your career before heading to the coaching field? I never played commercially. Pinaglaruan ko lang nung high school sa Ateneo. Okay. And then nung college kasi pumunta ako ng Lasal. Hindi tayo pinagpala doon. Pero every year nagtatryout ako din. Lagi ka nagtatryout? Okay. But during that time, si Olsen, kasi isang taon lang ang diferensya namin ni Olsen. Okay. So si Olsen is older. Nandun siya sa Ateneo nung time na yun. So Playing. kilala rin naman ako ng mga coaches ng Lasal nung time yan. Pero hindi talaga pinagpala. And before, ang gusto ko lang sana makasama sa Team B na makapag-train, makapaglaro. Hindi pa rin. Hindi. Pero ganun mo talaga kamahal yung basketball, di ba? Sa coaching naman. Well, ang coaching is hindi naging part ng plano eh. Talaga? Hindi nga ako nakapaglaro sa eskwela. So, ang ginawa ko doon, nag-aral ako.
No? So, yun lang ang magandang nangyari, di ba? Doon sa Focus sa academics. Oo, nakapag-focus ako sa academics. Nakuha ko yung asawa ko doon sa Yun. Lasal. Yun ang kampiyon na nakamit mo. Yun ang champion doon. Yun ang championship Oo, doon. yun ang trophy. Diba? So, ayun. And then, nagtrabaho rin ako corporate for a while. Pero, yun na nga, di ba? Ang Diyos naman ang may plano sa mga buhay natin. Yes, So, slowly, even without me really praying for it, doon ako, napunta lang. Napunta rin pa. Pero yung growing up as Atenean together with Olsen, a year older than you. So siya, when you guys go sa tryouts, pareho kayo nagta-tryouts, sabay ba kayo nagta-tryouts or? Hindi. Si Olsen kasi, maganda rin ang storya niya pag nakausap siya. When he started his basketball career sa high school, si Coach Chot ang coach niya nung, I think it was second year high school. Okay. So, doon nagsimula yung kanyang storya. So, simula nun, na siya, nakafocus na siya sa kumbaga, di ba yung term nun, pagiging varsity. Di ba? Ako naman sa barangay. So, doon lang ako naglaro. Naglaro ka sa barangay. Kamusta naman ang relationship nyo ni Olsen growing up? Him playing yung, syempre ikaw, that's also your dream growing up to represent yung Ateneo. And then siya ang nakapagtuloy. How was sa bahay, ganon? Well, syempre lahat kami nakasuporta sa kanya. No? Nakita namin yung yung opportunity ba na nagkaroon siya. And knowing him, alam niya naman yung kumbaga yung kanyang work ethic, no? Hindi rin nagpapabaya. Kaya siguro nabiyayaan din, no? He was really blessed with a great PBA career. No? Tumagal din siya hanggang I think mga 40 siya nung nag-retire. So yeah, all those years talaga nakasuporta lang kami sa kanya yung pamilya namin. And I won't really deny na because of yung status niya sa basketball player, kahit paano na siguro nagkaroon ng impluwensya sa pagiging pagiging coach. Ako personal trivia lang kasi nung bata growing up, abang PBA fan naman. Ang pangalan na Olsen dahil pinanganak siya All Saints Day. Yeah. Kayo Nash dahil ba Nash Wednesday? Nash Wednesday Nash Wednesday. Ako naman is National Heroes Day. Nash. Pero dati kasi ang National Heroes Day November 30. And then I don't know what year that was. Nilipat ni President Cory to August, di ba? I think close dun sa birthday yata ni Ninoy. Birthday ba niya or yung August, di ba? Ni Ninoy Aquino. Ninoy Aquino yata. Yun pala. So, kaya ako Nash. National and then yung youngest Heroes namin, tatlo kami. So si Olsen, All Saints Day. Ako Nash, National Heroes Day. So pareho may okasyon. So yung bunso namin si Wally. Ayun, so walang occasion kaya Wally. Yes. So kaya siya Wally, wala occasion. Okay, at least na debunk na natin lahat. Kala ko Nash Wednesday. National Heroes Day pala. Ang galing ngayon, Bonnie na. Pwede na Bonnie. Pwede na. 30s, Bonifacio Day. O kaya Christmas Day. Oo nga, no? Joke lang yun. Ikaw, ba't Ranidel? Hindi ko alam sa tatay ko yung hindi mo inalam? magpaalam. Actually, Randel talaga. Randel. Kaso nung nilagay na yata nung tiyahin ko sa birth certificate, nalagyan ng I. Kaya naging Ranidel. Pero napaganda. Kakaiba, Ranidel. Naging Ranidel siya. At least, ikaw, bakit GB? Kasi lahat kami magkakapatid, G yung start. So ako Gerard. So naubusan na sila ng letter G siguro. Gerard yung sunod. Pero yan Saint yan. Saint Gerard Benedict. Yan ang tapos yung B. Yung B, Saint Benedict. Benedict din yun. Gerard Benedict. So GB. Tapos Labrador apelido. Santo din yan. San Isidro Labrador. Oo nga. Saka panot din yun Pero may napanood ako ikaw yata yung santo ng mga commuter. Oo nga. Naging santo ako ng mga commuter kasi nagko-commute ako madalas. Pinaglalaban ko mga commuter ng Pilipinas. Mabuhay lahat ng mga commuter natin. Pakinggan nyo kami habang nagko-commute. So, babalik tayo sa yung college, Coach Dash.
Ano po yung course na kinuha ninyo noon when you were started focusing in academics? Business. Business management. Tapos nag-corporate kayo? Mas sandaling panahon lang. Siguro mga 4 or 5 years. 5 mga ganyan. years. So bakit ganun, coach, diba? Rivalry yan eh. Ateneo ka, tapos Talasal ka ng college. Bakit ganun? Mag-rival yan. Well, normally, Coach Del, syempre, kadalasan naman, di ba? Kung high school ka Ateneo, gusto mo mag-college ka sa Ateneo, di ba? So kung nasa Lasal ka, gusto mo college ka Lasal. Diba? So that was also the priority naman noon. Ateneo din. So, Kaso, naligaw ako sa kabit. Ang aking paniniwala, dahil nga nandun naman yung soon to be wife. Alam mo na, doon pala kayo magtatagpo. Totoo. Nakakasang kakilingin. Pero ganun nga. There are things that happen for a reason that you don't know. Na doon pala ikaw dadalhin. Kasi nag-work kayo, corporate. No. Paano nangyari na dala kayo pabalik ng basketball, which is the game that you really want to be part of growing up? Ito magandang istorya din dahil nawala ako sa corporate dahil hindi ako nag-enjoy. Na-realize ko na hindi para sa akin. Tumugal lang ako. Kumbaga nag-resign lang ako. Ganun. And during that time, may nagsa-start yung MBA. MBA. So, si Olsen was playing for San Miguel. Ang assistant coach natin si Coach Binky Favis. Okay. Binky Favis. Pero na-appoint siya sa MBA to be the head coach of Batangas Blades. So doon nagsimula yon. So wala akong ginagawa. Kumbaga tambay. Dakilang tambay. Kaka-resign lang sa trabaho. Na magawa. Subukan ko nga ito. Sabi ko, total kilala ni Ol. So yun yung sinasabi ko, may influence din. Dahil, okay, yes. Okay, kakilala niya si Coach Binky. Baka pwede akong sumabay, mag-ensayo. So, ano lang ako, baka tanong mo naman, baka pwede sumabay. So, nakipractice ako dun sa kanila. So, siguro nakita ni Coach Binky, hindi naman to pang player. No. Yung nakantsawa namin, ito yung nakikita kami. Kahit si Coach Eric Gonzalez, yung sinasabi, kapatid kaya to ni Olsen, bakit ganyan maglaro? Sabi, gano'n. Doon nagkaroon ng opportunity, nagkaroon ng opening sa coaching ng, because may isang assistant coach na nag-resign. So you're given that minabuti spot. na ni Coach Binky na baka gusto mo mag-coach dito. Alam mo magandang position sa'yo. Ano sa'yo? Point guard? Hindi, assistant coach. So ginrab mo na yung opportunity? Nag-isip ka pa? Nag-isip pa ako noon, Del. Sabi ko, siyempre sabi ko kasi wala sa plano eh. Diba? Yes, so, tinanong ko lang muna yung role, ano bang gagawin dyan, coach? Pwede ba yung medyo nag-iisip ng konti? Ganyan. So sinabi niya eksakto ang nawala sa amin, yung yung scout, yung coaching, sa coaching staff. Yun ang inano niya. So, the scouting report. Sadali lang naman. Nag-iisip lang ako siguro isang gabi. So the next day, okay, sige coach, konsulta ng konti kay Coach Olsen, kay Coach Ron noon, Jacobs. Tanong-tanong ka lang. Na yun. Ano sabi? Sige, grab mo na yan. Ganun. Well, nakakatuwa rin si Coach Ron dahil in-explain din niya how hard it is, no? To coach, no? Yung buhay ng coach. Diba yung, alam mo na yan, Coach Del, diba yung oras. Ron Jacobs to. Coach Ron Jacobs to. Kumakain ng oras eh. So yung oras, yung sakripisyo na kailangan magbigay sa coaching. So yun ang inano sa akin, pinasok sa akin ni Coach Ron na kung ready ka at kung gusto mo yan, you go. Sabi niya gano'n. So, syempre na-challenge tayo ng konti. And up to this point naman, hindi ko pinagsisisihan. Oo nga. Because you have... Na-enjoy mo naman, Coach, no? Maraming achievements along the way. Kita mo naman, no? Ilang champion yan. 27. Going 28 years na. Kasi Batangas Blades. Tapos, paano ka naging head coach sa Batangas? Ano yung after 1 year? Ano yun? Third season. So after the first season ni Coach Binky, naging si Coach Bong Ramos. And then a few games lang after, nasa third season na kami. And then you were given the head coach position. I took over. Kamusta ang feeling na ganun? Like, after bilang ikaw na
were there any hesitation? Ano ang preparation niyo dito, Coach Nash? Ang isang bagay kasi na tutunan ko, number one is always be ready. Kasi hindi mo alam kailan darating yung pagkakataon Diba? So, pag ready ka at dumating, hindi naman sunggaban, siyempre, give it a thought. Tapos kung tingin mo talagang ready ka, para go. So, siyempre, hindi ko alam kung ano yung pinapasok ko pa masyado noong time na yun because hindi naman ako, sanay lang ako nasa likod, sa scout, ganyan. No? Pero, naalala ko yung pinakaunang game, halos mag-blackout ako Kasi nervyos. Kasi yung, the very first game pala that I coach sa Batangas as a head coach. So, ang prayer ko noon, Lord, tulungan mo naman ako. Baka pwede, maganda-ganda yung laro namin, humiwalay ng konti para relax. O, pinagbigyan ako ng Panginoon. Ang ganda, lumamang double digits yung lamang namin. So, medyo nakakahinga-hinga ka. Relax yun. Okay, relax. Yung pangalawang game namin was an out-of-town game sa Davao. Nung mga panahon na hindi pa uso yung air-conditioned gym. Yes. Mainit. So, mainit. Parang sabungan yung sa Davao Pawis. Tapos punong-puno. Home crowd kalaban mo. Nag-overtime yata yung game. Naku. Yun. Doon, medyo parang wala yata ako nakikita doon sa kabilang side. So, na-experience ko kagad yun. But again, that's part of growth. As a coach, kailangan madaano yun. So, thankful pa rin ako na ganun kaaga sa coaching career ko. Second game, na daanan ko kaagad. So, overtime. Mas panalo agad. Natalo kami doon. Natalo kami doon sa game na yun. So, overtime. Tapos, maganda na standing nyo nung coach? O gitna o mataas? Hindi ko maalala din. Pero, kasi ano yun umabot kayo ng wala pa kaming, nung nag-take over yata ako, siguro mga 5 or 6 games pa lang sa season. So halos kakasimula lang. Mas maganda pinakita nyo? Yeah, I think nag-playoffs kami during that time. Yeah. Itong Tapos nag-finals? The following year na yan. 2001. 2001. Yun, mas kumpiyansa ka na noon, coach? Mas kumpiyansa na. Siyempre, meron ka na experience. No? At the same time, that was after nag-merge kasi yung Batangas at saka Manila So, nakatulong din na nagkaroon kami ng player aside from Eddie, Laure, or sila Jeff Sanders, Tony Boy Espinosa. Nag-merge. So, nakuha namin si Adukul, si Compton, si Peter Martin. So, yun. Lumalim kami. So, yung the previous year na hindi namin matalo ang San Juan. San Juan ang malakas nun 2001, because of the merger din. Na namin. Talagpasan nyo na. So, Coach Nash, as a young coach, then yun nga, nag-merge, and then you have a couple of more stars in your team. Paano nyo na-handle yung mga players to get yung makapag-command ng mga players that now may mga stars ka na from other teams together with yung team mo from last year? Paano mo diniskarte na sa coach yung player? Yung unang taon, na yung nag-take over ako. I think malaking bagay na naging assistant ako ng 2 taon. So because of those 2 years, nagkaroon ng relationship ako dun sa mga players. Yung iba dun mas matanda sa akin, yung iba halos ka edad ko, so parang barkada mo. But syempre, right after, kailangan ma-establish mo di ba? Medyo hindi na tayo barkada, no? Medyo bigla ako na-promote na head coach. I think naintindihan nila yon. So, nakatulong yun sa akin sa transition ko from being an assistant to a head coach. Nung pumasok yung pangalawang taon, that was really a challenge dahil nga yung sinasabi ko, biglang nagkaroon ako ng talent, ang ganda. MVP yata si Adukul. Si Adukul. Si MVP Compton, rin yata si Compton. Parang gano'n. Tapos si Laure is a superstar dun sa So, paano natin pagkasamahin, no? Kinausap, tinaintindi, malaking bagay na yung mga players naging open sila dun sa idea. Kasi imagine kung ikaw, Coach Del, alam mo yan, di ba? So, kung may 3 superstar ka, lahat gusto 25-30 points ang average. So, kailangan namin i-spread yung wealth. I think that's something that they understood right away.
nag-adjust kagad sila. So from, let's say, averaging, yung tatlong yun, nasa 20, alam, bumaba sila lahat ng 15. Because share na. nag-share na sila. Tapos meron ka pang Chucho Serrano, sila Tony Boy Espinosa. Daming umaambag. Yes. And it made life easier for everyone. Kaya rin naman siguro naging successful. Kumbaga, ang nilook forward nila, yung trabaho. Saka yung paano sila magbaband. Mas nag-focus sila doon na hindi nila, inisinantabi nila yung sarili. Ego. Ego, may pride yun eh. May pride yun. As a player, may pride yun. And, not forgetting yung end goal, which was to win the yung mag-champion. championship. Diba? Sakripisyo na lang tayo lahat kasi meron tayong gustong ma-achieve. Yeah. Tapos nag-champion, no? Yeah. Tapos yun na ba yung huling champion bago mawala yung NBA? Yes. 2000 was yun yung huling national champion. Pero 2002 meron parang mini tournament sa gitna. Nabutol yun eh. Nag-champion sila Papa Ray. Negros. Doon sa isang conference. Hindi natapos yung parang short tournament yun. Yes. So sila yung huling championship parang for the conference ganyan. But yung national champion. Kayo talaga. Parang puro season. North. Puro North yun eh. May Pampanga, may Manila, San Juan, and then Batangas. Naalala ko, college ako niyan eh. May hopes din ako na makapaglaro ng pro. And then NBA came. And then nagpapa-tryouts ang Batangas Blades and everyone was excited kasi may bagong liga na pwede kang mapuntahan. How nag-tryout ka nun? Hindi, kasi nagpa-tryout kami ng Batangas Blades. Kaso sakto, namin, prelims. So hindi ako makaano kasi ang priority ko din nun makatapos muna ng school and then maybe proceed to another school or league. Pero na-invite ka? Nagpa-send ng invite dun sa team namin. Kung sinong gustong mag-tryout sa Batangas Blades. Sayang. 1998 yan siguro. 98, 99, ganon. Gaano ka-importante yung NBA at that time dun sa landscape ng Philippine basketball? Para sa'yo. Kasi nasayangan din ako na nawala siya eh. NBA, no? NBA. Actually, welcome yung NBA noon eh, noong mga panahon na yun. Ay, hindi lang siguro na-manage ng maayos, kaya hindi But there was a time, I remember, na na-threaten ng PBA sa NBA. So talagang kasi pag pumunta ka sa mga games ng NBA, punong-puno eh. Yes. Punong-puno talaga. Tapos yung PBA noon, medyo nilango-lango na. Oo, yun yung time na nagko-cover ang PBA ng ng isang side, pinapalipat lahat ng tao dun sa may time na gano'n. Yes, So talaga na-threaten. Kaya nakakapanghinayang din na it only lasted for a couple of years, no? 5 na max. Diyon ko napanood sila Ontiveros, Cebu Gems. Cebu Gems nga ba yun? Cebu Gems si Don. Marami tayong na-produce sa PBA. Napunta lang sa PBA nung na-dissolve na yung NBA. Ang ginawang hakbang yata ng PBA noon, Coach, parang hindi naghigpit sa papeles sa mga film. Yeah. Parang kaya nagkaroon ng mga Philsham eh. Yes. Sige, laro na kayo dito. Yung mga high flyer na sina Parker ba yun? Yung mga Sigoba? Oo, sila. Yes, yun yung mga panahon na yun. Yeah. Sunny. O kaya yung PBA, umano ulit, gagaling player. No? Na-excite ulit yung mga tao. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Ang ganda ng takbo ng NBA when it started. So how was the feeling naman na first championship as head coach? Oo nga. Can you take us back to the finals? Paano yung feeling? Anong team mo? Anong team kalaban nyo? Ano yun? Bacolod. Negros. Sino bang staff player? Negros yun. Sila yan. Ferriols. Si Ferriols. Ugnatan. Cardel. Dennis Madrid. So, yun yung group na yun. So, maganda rin yung team nila. But, nung mga panahon na yun kasi, ang thinking namin, pag nakalusot tayo sa North,
malaki ang chance natin mag-champion sa nationals, no? Which happened, no? We won the championship in Bacolod. So, masaya home yung court ng kalaban. The home court ng kalaban because they had one of the I'd say greatest crowd sa NBA noon eh. Ibang klase pag naglaro ka noon sa home court nila sa Lasal pa noon, Lasal Bacolod. Coach Del, doon ko naramdaman yung pag nagra-run yung Negros, yung buong jeep, maalog kasi nagsastamp sila lahat. So doon mo mararamdaman talaga yung crowd. So, nag-enjoy ako noon. Hindi pa aircon noon. So, enjoy ako pag ganun yung crowd na nakakalaban namin. Umabot ng ilang games yung finals dito, Coach Nash? Naku, hindi ko na rin maalala. Baka hanggang game 6 na. Hindi, mabilisan lang yan eh. Game ang NBA noon. Baka nga 3 lang eh. Baka best of 3 lang siguro yan. Best of 3 lang ba dati? I think so. Hindi ako sure eh. Or maybe 5 ang at most. So, kasi gawa ng biyahe. No? Oo. Nung nanalo ba ng championship, Coach, binuhusan kayo ng tubig sa cooler? Hindi pa yata uso nun. Uso pa lang nun yung mga binubuhat-buhat ka eh. So, okay. Nakakatuwa rin because minsan may sa grupo, di ba? Sa mga chat group, papadala sila ng mga pictures from before. Kasi hindi pa uso yung mga halos dati nun. Panahon na wala pang social media. So pag nakakita ka ng mga picture from 25 years ago, parang, kumbaga, ginto ito. Pressure, Pwede nyo ba yung describe yung huling picture na pinadala sa inyo na parang... Hindi, ang huli, si Bill Velasco, nagpadala sa akin, I think 2 weeks ago, or a week ago. Ano yung tsura mo, Coach? Hindi, ano lang to, nagko-coach lang. So, si Alex Compton nandito, hawak ko yung board, nag-explain lang ako sa kanya. Pero during that time, ang buko hanggang dito, Del. Long hair long hair ako doon eh. So, long hair. Kasi young coach. Oo. Parang... Hindi, yun ang style dati ni Coach na siya, long hair. Long hair. Okay. Kaya sinasabihan ko yung mga players ngayon pag naintindihan ko yung pinagdaanan ko din yan. Sabi ko. Pero, putulin nyo na yung mga buhok na yan. Yan yung sinasabi ko ngayon sa player. Putulin nyo na yan. Pagsisisihan nyo din yan. Sabi ko. How was it coaching Compton? Kasi siya ang point guard Siya ang point guard. Yes. Siya yung shooter, siya yung point guard. Pinadali niya yung trabaho namin as coaches. Kasi siya na yung leader namin sa So, naalala ko lagi siya nagagalit sa mga kasama niya. Pag hindi maganda ang drill, hindi nagagawa ng tama, patawagin niya lahat. Basta pagsasabihan niya lahat. So, kaya na-appreciate namin siya. Especially ako, ikaw, Coach Del, alam mo naman na pag ako, hindi ako basta-basta magagalit. Diba? So, mas kakausapin ko sila. So, nakatulong dahil meron akong player na nagagalit sa mga kasama. Pero in a good way naman. In a good way, yes. Kumbaga sa TNT, parang si Jimmy. Parang si Jimmy. Jimmy yes. gano'n. Malapag. Gano'n siya dati. Napagalitan ka na ni Jimmy. Don't be so sloppy. Yeah. Papaulit niya yung drill. Mas magaling pa tayo dito sa English. Hindi ko kayang English yun. We are better than them. Ganun. Mas alam pa natin yung ginagawa natin dito dapat. Ganun. Galing. Oo nga. It helps nga kung meron. Para kasi siya yung taga-boost ng confidence and moral na we can do better. Kaya si Coach Nash kasi medyo hindi siya sobrang yung parang nagagalit sa players o ano. Kasi dati nang una kong nakasalamuha si Coach Nash, nawala na yung NBA noon eh. Wala rin akong team noon. Parang bumubuo ng team si Coach Nash na Pop Cola. D-League sana, di ba? PBL. So, nag-practice kami, ganyan, umaasa ako, may team na ulit. Hindi na tuloy. Wala pala. Hindi na tuloy, Coach. Hindi tayo nagkasama, no? Hindi tayo natuloy. Maganda lang yung plano. Ganda na nga ng niraran natin noon eh. Nag-run kami ng mga play, tapos practice, ganyan, motion, kung ano-ano. Sabi ko, okay, komportable ako, ganyan. Makakalaro ko ng maayos dito. Tapos hindi na tuloy. Bata pa ako noon eh. Yun pa yung panahon na sa baseline, pag binigyan ka sa short corner, tapos dadunk ka na. Pag dunk ko pag ganun ko, pag ganyan ko sa ring,
may panahon pa para i-extend ko pang ganun. Yeah. Fresh Aba from na sa college. Ang galing. So, nag-cross na yung landas nyo pero hindi naging fruitful. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Sa Ito Talk and Text na tayo nagsama di ba? Una kitang nakasama ko sa Or sa Gilas. sa national team Sa Gilas. 2007. Serbia pa tayo di ba? Tapos Serbia. Tapos FIBA Asia na sa Japan. FIBA Asia. Bali, ang training camp natin, Serbia. Nakipag-tune up doon. Tama. Tapos pagdating ng Japan, tayo pa ang roommate. Yeah. 2007 to? Kami pa roommate ni Coach Nash. Mihilik ba si Andy? Mihilik? Hindi ko na rin maalala. Tahimik. Parang tahimik. Matahimik nga siyang tao eh. Pero may kulit. Baka tanong mo sa kanya kung ako humihilik. Oo nga. Kamusta namang... Hindi kasi si Coach Nash, nakakasama ko lang siya sa kwarto. Pagtapos na yung mga coaches meeting. Oo. Tulog ka na nun. Patulog naman ako. Ganyan. Kumbaga, hindi kami masyadong nagkakatagpo. Kasi lagi siyang hawak ng laptop eh. Okay. Nag-ano rin siya ng mga video. Oo. Nag-aaral. Scouting. Kiniklip-clip niya yun. Dati. So, konting kwentuhan lang kami. Pag ako, tutulog na ako. Good night na, good night. Good night na. Hindi ko rin maintindihan, Del, bakit naka-roommate kita doon. May isang biyahe naman tayo noon. Ang ka-roommate ko naman si Tony De La Cruz. Kasi, Coach. So ako yata nilalagay sa mga player. Ano kasi yun, Coach? Hindi, kumbaga, may extra, kumbaga, hindi even yung Hindi number even, So may isang coach na sobra. Kailangan ng roommate nun eh. Ngayon, siyempre, yung players, ang iaano sa'yo, yung mga nakakat na player, kumbaga yung mga pang Nasa dulo. 13, 14, 15 dulo, na player tama. na Yun na yung kasama ng coach. sa extra room. Kumbaga kesa kumuha ng isa pang room, pagsamahin na lang kami. Makakatipid. Ako curious ako dun sa scouting na part ng coaching nyo, Coach Nash. Yung sinasabi niyo nasa computer kayo nag-scouting. Ano yung technique ginagawa pag when you're scouting? Like, babantayan mo yung player pag naglalaro, gano'n. Pinag-aaralan mo yung kalaban. Oo. So, yun, malaking bagay yun sa trabaho namin. Anong lagi nilang ginagawa, ano yung tendencies nila. As a team. Oo. As a team, not just yung team, player. Tapos as individuals, ano yung mga ginagawa. So, makikita mo naman talaga yung pag lagi mong pinapanood ang games. Diba? So, the more you see it, mas ma-explain mo rin sa head coach mo, di ba? Ganon. So, baka mas paniwalaan ka niya. But, siguro ngayon nga, madali na eh. Madali na dahil... May YouTube na, no? Lahat may YouTube, lahat may ganito. Nung panahon namin, nagsisimula ako, ang gamit namin, VHS. Oo. Mahaluan pa ng tape ni RDO yan. So ano yan? Meron pa ba na mga ganon sa inyo? Ay, hindi mo na inabutan ng VHS? Naabutan ko. Naabutan mo? VHS, pinapadala sa amin, mga scouting report. Ganon. Panoorin mo to, ganyan. VHS, VHS to VHS, mag-i-edit kami. So, 2 VHS ngayon. Tapos may TV. I-clip mo lang yung certain place. Or so, rewind, play, record. Ganon. Like ang ganon. So, papanoorin mo. Ngayon, ang dali na dahil lahat nasa laptop. Oo, mas madali mag-clip. Kakat mo na lang ngayon. So, dapat pa lang isa sa mga nakalagay sa scouting coach, assistant coach, editor. Yes, yun talaga. That's part of edit mo eh. Yung territory mo as a scout. So, gano'n ka. So, hindi lang yung kalaban. So, even yung... Marami rin kasi. Sarili namin. Kaya ngayon, nakikita ko na yung sa coaching staff. Meron ding clip ng mga turnover. May mga clip ng kung ano yung effective na depensa sa ball screen. May mga himay-himay na coach, di ba, ngayon? Yes. May mga himay na. Hindi lang puro play. Hindi lang puro tendencies. Marami na rin ngayon eh. Pag sinabi ng head coach na, pakita mo nga yung mga bad decision nila. Ikaw, anong madalas na bad decision mo? Anong madalas na bad decision mo na caught on tape? Ako? Maalala eh. Or ito na lang, sa current players mo sa TNT, ano yung usual bad decisions na nangyayari ng
mga players ngayon sa PBA? Pag nagmamadali lang, Ah, sa napansin ko, parang pag nagmamadali sila magdesisyon doon sa papasahan nila, yung pala, pinasahan nila mali. Dito pala sa kabila. kasi minadali nila. Pinasa niya agad doon eh. Dito pala yung mas okay. Kumbaga, the more na nagmadali ka, the more na magkakamali. Galing. Pero si Coach Nash, nung kami, nag-improve na yan, naka-laptop na yan dati. Yung Mac na, Coach Mac, no? Saan yun? Sa Gilas na yan, National Gilas Team. na, National Team. naka-Mac na yan. Naka-laptop na kayo. Yung mabigat pa na Mac. Oo, ganun heavy yan, duty yun. Ito, kasi in between MBA and then yung stint nyo together sa Gilas, anong nangyayari sa inyo? No? Kasi coming from a championship team, nag-champion kayo, coach MBA, tapos parang nanalo pa kayo ng Rookie Coach of the Year. Tama po ba, Rookie Coach of the Year? Well, sa Sa NBA. oh. Siyempre, putok yung name na Coach Nash Rasela as one of the top coaches ng NBA and then na-dissolve. So, paano na? Saan na ng... Maganda yung maganda naman yung transition ko after the NBA because yung team namin nun, yung Batangas Blaze, LBC, hari ng padala. Yes. Yeah. Oh. So from the NBA, sumali muna sila ng PBL. I think for hindi ko alam kung one conference or 1 year sumali sila. As you the head coach. Yun na muna. Yun na yung last nila sa basketball eh. And then after that, nagkaroon ng opportunity sa PBA. Nakakatuwa rin yun dahil si Binky, Coach Binky pa rin ang susi doon sa PBA. Because he was the assistant of Coach Chot sa Coke or Pop Coke. Hindi ko alam kung Coca-Cola. Coca-Cola yan before. So, nagkaroon yata siya ng opportunity somewhere. So, nung nawala siya, nagkaroon ng opening. So, nirecommend niya ako kay Coach. So, doon ako. So, ever since, magkakasama na kami nila, Coach Shot, hanggang sa time na naghiwalay. So, from Coke to San Miguel, to Talk and Text, National team. hanggang national team, hanggang naghiwalay kami ng 2013. Nung na siya pala, no? Oo. Tama, 13. 2013. Yes. Hindi naman did it affect you also na as a coach, head coach, tapos then assistant coach na pag parang from being a championship coach, tapos bilang assistant coach? Hindi naman. Wala naman. Looking back, hindi naman. Dahil, syempre, nung time na yon kahit, yun nga, hindi plano natin ang di ba? Marami tayong gustong mangyari sa buhay natin, pero minsan ang design ni God, iba. Yun ang nasusunod, di ba? So, minsan, kaya ang buhay natin, ganyan eh. So, okay rin, but I embraced it. Ang importante is, I was given the opportunity, I embraced. Tapos, binigyan ko ng attention, pinag-aralan ko rin mabuti, in-enjoy ko yung pagiging assistant sa PBA. And I think, bago ulit ako naging head coach, siguro mga 10 years ulit. Ganun. Sa college na? Sa PBA? College. O sa PBA na? Dahil sa D-League. D-League. So, nag-coach ako sandali sa D-League. And then, doon na yung FEU, tuloy-tuloy na yun. So, from then on, tuloy-tuloy na yung pagiging head coach ulit. So, there was a time na para bang na-question ko din eh, Lord, bakit hindi mo ako ibalik as a head coach? Ito yung gusto ko, parang gano'n. So, ilang taon ko yung kasi yun ang dream natin eh, di ba? But I think there was a time in my life na na-realize ko na, teka, ito yung hinihingi ko sa Panginoon, hindi na ibibigay. Pero nung pinoprocess ko, sabi ko, hindi naman nagkulang. Naging faithful si God. Kasi all those years, kahit hindi ako head coach, hindi ako nawawala ng trabaho. Tuloy-tuloy sa PBA, tuloy-tuloy tayo sa national team, sa Gilas. So, kaya sabi ko na, okay Lord, bahala ka na. Kung gagawin mo ako head coach ulit, so be it. Pag hindi, okay din ako kung nasan ako. Oo nga, no? Ganda. After that realization, bilang, may dumating na. Dapat tiwala sa Diyos eh. Tapos then yun na. Paano naman po nangyari yung from D-League to FEU? Kasi Lasal, Ateneo kayo, tapos
Batangas Blades, and then now FEU is asking for your service as a coach. Paano po nangyari yun? Well, of course, nag-reach out sila. No, I'd like to believe lagi, no, dahil because I was working with Coach Chot, no. So naniniwala ko na meron din siyang recommendation sa ganyan. Points, diba? Lagi namang ganyan yan eh. So ayun, so nagkaroon ng interview. Kaya yun, nabigyan kami ng ng pagkakataon makapag-coach ng FEU. Started out as a 2-year commitment, ganyan, na-extend na lang. So, how was your first year as a coach ng FEU? Maganda yung actually maganda experience ko sa FEU. Nung nag-negotiate kami, actually hindi ako, sanay kasi tayo dati, pingin ng kontrata na mahaba-haba dahil yung programa, ayusin natin, ganyan. Especially after, ang experience ko kasi sa college was San Beda 2004 yata, 3 or 4. No, na-cut short yun. Hindi natapos yung kontrata. Okay. Because of our performance. So sabi ko, papasok sa FEU, sabi ko, kahit kumuha ako ng mahabang kontrata, kung gusto nyo akong alisin, alisin nyo rin naman ako. Huwag na tayong dalawa lang. Okay. Sabi 2 ko, years. Yes. Anyway, yung tinitingnan ko yung programa ng FEU, every year nagko-compete sila. So nasa Final Four, so maganda. Sabi ko maganda naman siguro yung programa. So baka konting tweaking lang, adjustment, baka maayos natin ang konti. So, ganun, 13. Excited ako, 2013 season. Nag-third place kami. 2014 season, nag-second place kami. Kalaban ng NU, natalo kami. And then 2015, nanalo kami championship against UST. And then 2016, after mag-graduate nila Pugoy, nila Belo, 2015 nawala Lumaban kalahati ng team. 2016 nakapag-compete pa rin kami. Nakapag-third place pa rin kami nung So medyo maganda yung yung record dun sa 4 na taon ko sa FEU. Ano mas mahirap, Coach Nash, yung mga professional players na ng NBA or yung mga young college players? Kasi nahawakan niya pareho no? Oo. Kasi yung una niya NBA Well, siguro pwede na rin pag-usapan, pati na rin yung mga professional sa PBA, no? Oo nga, oo. Kasi galing din kayo dun Isama mo na, coach, kasi nag-coach ka na rin sa PBA. Galing PBA, tapos din pakiawin na natin. But mas nag-enjoy ako talaga sa sa college. No? Kasi nandyan talaga yung development. Nandyan sa murang edad, tutulungan mo sila, and then ang sarap ng feeling as a coach pag nakikita mo na nag-grow sila. Nag-improve yung game, tumatalino, diba? Yung hindi nila nagagawa 2 years ago, bilang itong taon, parang nagagawa na. So, ibig sabihin, na-impart mo yung dapat mong i-impart sa kanila. Tapos sila naman, na-absorb yung dapat ma-absorb. So, meron bang, may sense of fulfillment sa coach pag nasa college. No? Sa professional, ang assumption kasi is alam na nila yan. And then you manage egos. Diba? And for most of them, marami nang nadaanan na coaches. Nasa isip nila, minsan mas marunong pa sa'yo. Yes. Dahil, hindi, doon kay coach, nag-champion kami, itong ginagawa namin, yung pinapagawa mo. Minsan may doubt na. May mga ganon. So, minsan mahirap, but pag nag-cooperate naman, nakuha mo ang loob ng players kahit nasa pro, tapos nakuha mo ang loob na pag isang page natin sila, nakapagtuloy, masaya pa rin naman. No? Paano how do you convince nga yung mga players na ganun to follow kung ang nila ba't mo ako tuturuan galing na ako sa magaling na coach? Paano yung diskarte nyo pag ganun? Do you have to show them muna yung diploma, yung credentials sa coach? Or? Mahirap kasi mahirap ipilit sa player. Diba? So sometimes you really just have to earn it. Minsan kailangan mapaniwala mo sila sa mga pinapagawa mo. Minsan pag hindi, yung iba maniniwala sa pagsabi mo pa lang Diba? Yung iba hindi, kailangan ma-prove mo sa pag nagawa na namin. And ang pinakamabigat doon, kung meron mga ibang player, sasadyain na i-fail yung pinapagawa mo. So ang hirap i-prove, di ba? But in the end, rin yan, lalabas makikita nila kung ano yung tama at mali. So, yeah. Merong nananadya. Meron din.
Ganun. Meron naman pilosopo sumagot. Meron pilosopo Meron mga sumagot. ganun, diba? May kilala ka bang ganun? Wala. Wala. Parang Pero meron eh. meron yan. Meron. Oo. Parang meron eh. Meron naman sarado tenga. Ha? Yeah. Sino naman yan? Meron mga ganyan. Pwede mo bulong? Hindi, actually yan. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Sa tagal namin sa basketball, syempre, nakasama na namin sari-saring. Players. Oo. Makikita mo dyan eh. Kahit halimbawa, kahit ako, nung veterano na ako sa basketball, may bagong rookie na tuturuan mo ngayon. Tapos sagot na sagot, hindi, ganito ganyan-ganyan. Paano ka naman sisipagan turuan yun? Diba? Kung sagot na dapat yun, pag rookie ka, makinig ka lang. Oo. Kasi ang nagtuturo sa'yo, veterano eh. Oo, minsan nga yung veterano ka, pag nagtuturo siya, it is for you to avoid yung mga mistakes na ginawa ng veterano. Oo. Di ba? Para mas maganda yung progress mo, nadaanan ko na yan eh. Sa ganung paraan, magtataas yung standard ng basketball natin. Oo. Ganda. FEU days niyo, Coach Nash, I want to go back yung first, second, third year kayo nag-champion. No? Paano yung team build? How do you build a team as a coach na kakapasok lang dun sa isang school? Ano ang first na sa to-do list nyo na ito kailangan natin gawin to para mabuo yung mag-gel yung team or maka-function tayo as a winning team? Well, the first na pagpasok namin, syempre, most coaches would say, ayusin natin ang kultura. No, malagi mo maririnig yan eh. Pag may nagpalit ng coach, ayusin natin ang kultura, ayusin natin ang kultura. And that's something na sinilip talaga namin. No, kasi naalala ko bago kami pumasok, may mga issues sa court yan eh, sa FEU noon. May player na nandura, may mga palaaway, mga gano'n. So yung mga bagay na may nambubuli, yun yung mga inayos namin because as coaches, we really believe na pag maayos natin yung mga ganyang bagay, whether it's on-court or off-court, no, magre-reflect yan sa laro natin eh. Diba yung disiplina, lagi natin sinasabi yan. Pag disiplinado ka sa ibang bagay, pagdating sa basketball, madali ilabas yung disiplina. Yun yung simula, coach. Yun yung simula. Kultura. Doon talaga yung simula. Nag-recruit kami ng marami na players. There was a time na umabot kami ng 35 yata or 40 players dun sa programa. And then, after a year, binawas din namin. So, yung mga okay, kinip namin. Yung mga hindi. But, I think, kaya rin kami naging successful was because, in 2015, when we won the championship, was because we had a group of people na matagal na magkakasama. So, kumbaga nahinog na. No? And ang culminating sa kanila is the final year, yung 2015. Kaya doon sila lahat nag-graduate. And they all committed to really winning yung championship. Yung sinasabi natin kayo na Coach Del, na isinantabi nila yung sarili na interest para sa team. So, ganun. Roger Pogo, si RR, si Bello, Colomia, Escoto Brothers. So, karamihan doon nasa patapos na. That was their last year. But a lot of them are nasa PBA na. Oo nga. Nasa professionals na. Nakatulong din yung coach, yung nag-finals kayo before that year, di ba? Yes, malaking bagay because na-experience sila yung championship. No? So, ano yung mga sakripisyong kailangan gawin. And then, ibinao nila yon after we lost. No? Tandaan natin ano yung feeling ng pagkatalo. Gawin natin motivation for the following years. Ganon. So, ibig sabihin, that final game na natalo kami, yung start namin ng was the next day. Training. Hindi naman. Pero ibig sabihin, I think mentally, yun na yung nila. Yun na yung pinag-usapan nila. Ito na ang target natin. Anong learning na tumatak sa inyo as a team dun sa talo sa championship game na yun? Like,
O something na kailangan ma-apply natin sa next. Huwag mag-aaway. Huwag mag-aaway yung dalawang player. Oo nga, kasi na-guess natin si Glenn Kubuntin, sila yung May nag-aaway daw eh. Oo. Actually, kinuwento ni Glenn. So wala nang nag-aaway. Oo. The following year, wala na nag-aaway. Wala na. So, one page na lahat. Gano'n naman yan eh. So kahit sa anong laban, pag hindi kayo buo, no, mahirap manalo. So I think, siguro going back, that was the lesson in 2014. Pero sa 2015, buong buo na yung... Sino nakalaban ng FEU? UST. Yes. Sila... Kevin Ferrer. Yeah. The Kiwag. Ang coach ng UST at that time is si Coach Pidu ba? No, si Bong de la Cruz. Bong de la Cruz. So how was Coach Bong as okay na yun. Competitor yun. Ano yan eh. Kakampihan ni Coach Olsen sa youth. Dati. So, and then he also played for UST. Nung high school and college, I think, no? Kaya ano yun, kumbaga ang puso nun talagang UST. So, Tomasyan. Umabot ng ilang games yung... Game 3, best of 3 yan eh. Best so of three. nanalo kami game 1, nanalo sila game 2, and then game 3 na kami na yung nanalo. Was there a key play that you crafted para sa game 3 na kontra sa... Kay Belo ba yun? Hindi, yun yung time na kasi nag-cramp si Belo eh. So hinatak namin siya, and then lumamang UST. Going to the last 5 minutes yata, alam ko lamang sila eh. Ng mga double digits. And then we made our run. Bumalik din si Belo. Fighter eh. Balik siya. Tapos unti-unti namin inararo. Yun yung time na si Pugoy nga. Si Pugoy Kumana. Siya humahabol. Humahabol siya doon. And then going back to your question, naalala ko because we knew what they were doing defensively. So meron isang timeout doon na naglabas kami sa baseline. So alam namin na magsi-switch. Alam mo na, Del, di ba? Nakikita na natin yan. That's part of coaching. Yes, okay, so dapat nakikita mo yan. So that in crucial moments, meron kang pang-counter sa ginagawa nila. So we call the timeout. Baseline, ito yung gagawin nila sa depensa. Magsi-switch yan sa ganyan. Ito ang pupuntahan natin. So I remember si Pugoy yata yun, naka-atake yata dun sa play na yun. So natuloy yung run namin nun because of that basket. Medyo nagtuloy-tuloy yung run. Kaya adjustment. Pag pare meron kayong adjustment na gumana kontra dun sa ginagawa ng kalaban, ang coach ba tumitingin sa coach ng kabila saying na nahuli ko yun? May yabang look ba na? Sinisilip yung kabila. Mo kung... anong reaksyon kaya nun? Kaya baka minsan titingin eh. Kasi parang nahuli mo siya eh. Parang intimidation din yun kasi. Madalas gano'n. Lalo na pagkaibigan. Tatawa rin. Usually, tatawa rin siya. Okay. Kasi nahuli. Nagawa mo ng paraan. Acknowledge din naman niya. Tatangon na lang. Nakaisa ka na. Pero okay ka ha? Meron din palang ganun. Feels good pag gano'n kasi labanan din ng parang chess eh. Di ba? Nakaisa ka. Oo, nakaisa. Sino sa mga coach yung talagang mahirap para sa'yo i-break when it comes to yung magaling siya mag-adjust o kaya parang always on your toes pag nasa court na hindi mo alam kung... Sabi kasi nung huli si Coach Leo daw, magaling daw din siya mag-adjust sa PBA. Sa PBA. Ang tanong ko ba sa college? Sa college, nung college. Or any experience. Well, alam mo ngayon sa college, si Coach Tab, mahirap kalaban. Kasi masipag din grabe din sila sa scouting. Kaya yun ang value ng scouting eh. So alam nila lahat ng ginagawa mo. Yan sila Coach Sandy, nakatutok palagi yan. So kaya minsan pagpapunta sa game, kakalabanin mo sila, naku po, pahihirapan na naman tayo. So yun din naman ang gagawin mo sa kanila, di ba? So minsan, unahan mo na rin yun. Kailangan may baong ka na para... So yan, medyo mahirap kalaban sila. Coach Tab. Sila Coach Tab. Yung sa UP na coach? Coach Gold. Ano rin sila. Mabigat din sila sa scouting. Coach Topex. Pero kasi pag tinignan mo yung lineup nila, medyo mabigat din. So, mabigat din talaga yung lineup eh. Mahirap kalaban. Yeah, but in terms of coaching, siguro, Coach Tab. Yeah, Coach Tab. Masipag ang mga coaches din eh. Oo. Masipag. Galing.
O kasi kung tutusin, hindi naman sila yung talagang pinakamalakas na lineup eh. No? Ngayon hindi. Oo, di ba? Ngayon hindi. But there was a time na talagang maganda rin yung team. Maganda rin yung dominating lineup nila. yung team nila, yung players. Kasi malaking bagay yan sa college. Pag marami kang materyales. Pag No? may materyales ka. Then for short, after nung winning sa FEU 2015, nag-continue pa ba kayo sa FEU or you have to move back to the PBA? No, hanggang 16. 16. And then nag-talk and text ako. So I had to give up yung FEU head coaching job kasi nag-coach ako dun. Magkasama kami nila Coach Ranidel dun sa Randall. Randall. sa TNT. Sa TNT. Si Olsen took over dun sa FEU. But I was still part of the program. So, nung nag-coach kayo naging coach kayo sa TNT, player pa si... So, kamusta naman po si Randall as a player? No. Yeah. Na coach. Coachable. Kasi may coachable, di ba? May coachable player, may hindi coachable. How is Tanong mo kung matigas ulo ko. Parang. Hindi. Parang sundalo nga ito. Hindi mo kasi mabasa yung itsura no? Oo, parang Pero si Ranidel, si Randall, isa yan sa mga players na pinadali yung trabaho ko as a coach. Diba kayo na pinag-uusapan natin si Alex Compton, no? So sila Ranidel, lagi kakwentuhan, no? Pag may mga suggestion. Kasi malaking bagay sa coach yun pag nakakausap ang player. So nakukuha mo ang loob, nakukuha mo kung anong iniisip nila. Siyempre, sila naman maglalaro. Sa totoo lang, sila maglalaro sa loob. So kailangan, in sync. In sync, yes. Yan. So ganyang klase si Ranidel. So malalim na yung coachable na. Tsaka kasi nga, di ba Del, 2007 pa, sabi mo. Magkakasama na tayo sa Gilas. Ang talagang sa dami na naituro ni coach na sa akin, ang pinaka tumatak talaga, huwag pababayaan yung pagsasalita sa loob ng court. Yung kailangan continuous ang communication. Vocal. Very vocal ka sa loob ng court. Hindi... kahit di magsalita, very vocal ako sa court. Salbo. Sasagarin ko na yung joke na yun yung tumatak sa akin. High school pa lang. Yung laging binabanggit ni coach na siya. High school pa lang kayo, tinuturo na yung pagkasalita. Ngayon pa, nasa pro na kayo. Hindi kayo magsalita sa loob ng court. So, yun yung pinaka tumatak sa akin. Tapos nagsalita ka, tinektical ka, no? Ba't ka nagsalita? Hindi ganyang words. Kaya yung pinapasa ko rin sa mga ibang player na hindi nagkasalita. In communication. Salita ka sa loob ng court. Very important yan. So, you went back to TNT and then nagkaroon din po kayo ng head coach stint sa PBA. Yes. Okay. So, Talk and Text and Blackwater. So, nakilang finals ka sa Talk and Text? Hindi ko, 2, 3, no? Siguro. Pero hindi tayo never tayo nag-champion during my time. 2 years ako 2 years ako doon Puro finals at semis, no? Finals and semis. Alam ko ang pinaka-close natin was against San Miguel. San Miguel, no? All Filipino din. Lakay Josh. Last week, kausap ko si Coach Leo Austria. Saka si Coach Dayong Mendoza. Kinakwento ko nga sa kanila. Lumamang na kami sa inyo ng 3-2. Sabi ko, lamang na kami ng 3-2 sa inyo. Tapos, biglang nag-40 free throws kayo. Sabi ko, tapos nag-3-all. Ang problema, dun sa Game 6, na-injure si... Joshua Smith. No, si Jason. Jason Castro. Tawanan. Pag gano'n naman, mga coaches tawanan lang yun. Alam na namin kung anong mga pinag-uusapan. Mga breaks of the game. Breaks of the game. Pero sayang. No? Yun na I think yung pinaka-close namin. Sayang, no? Kasi malayo talaga yung All Filipino. Nahirapan din talaga tayo sa San Miguel noon. Kasi yun yung time na ang galing-galing na talaga ni Junmar. Ni Junmar. Peak talaga. Yun ang peak ni Junmar. Galing-galing talaga. Tapos nun, lipat ka na ng Blackwater. Tapos balik ka ulit ng Balik na college. Ako ng college sa Adamson. So, itong pagpasok sa Adamson from PBA now back to collegiate.
ano naman ang mga changes that you are making for the Adamson team? Well, something Ganun pa rin. something that I realized, no. Siyempre, haba na yung panahon ng pagko-coach ko, sabi ko. Ang isang bagay na na-realize ko, pare-pareho lang ang coaching, whether nasa pro ka or nasa college. Siyempre, ang hinahawakan mo lang ibang tao. Yes. Diba? Ibang age group, pero yung basketball per se, pareho lang eh. So, ngayon, kahit naakit ako pro, baba ako, College. sa akin, ano na lang ngayon, nandun ako sa point na, pare-pareho lang. I just have to manage yung mga tao. No? So, yun lang ang binabago ko. Diba? Kasi biglang may mga teenager na ulit, o yung mga young adults, ganyan. So, ganon. So, ganon na lang, konting, Ang malaki bang adjustment now with the kind of game that we're playing, yung basketball has evolved? Iba na ba ang diskarte ng mga coaches ngayon in terms of playmaking? Ganun? Oo, ibang-iba na eh. Ibang-iba from 20 years ago. No, so kailangan talaga as coaches mag-adjust din tayo. Sumabay tayo sa flow, no. Pero syempre habang sumasabay ka, meron din mga kumbaga may core principles ka dapat, no. As magkakaiba kami lahat coaches eh. Kasi kung pare-pareho kami sumasabay lang, pare-pareho lang kami, hindi na kami distinct. Dapat may kontrahan din. Dapat meron kang sariling kumbaga core principle mo. Talaga pinaniniwala mo, ito ang kumbaga identity mo as a coach, no? So, meron kang pinangahawakan ng gano'n and then yung ibang bagay, okay lang, palit-palit natin. Depende sa So, mapag-uusapan din. Yeah. Galing. Kasi nagdi-discussion naman yan, coach. Correct. Totoo nga, no? Whether PBA, college, you're there to lead the team and to coach a team. So parang same lang din talaga ang duties, responsibilities. Yes. But your uniqueness is the one that will make you stand out as a coach. Galing. Nabitin ako, parang nag-sign na ng wrap-up. Ang aming masaya kasi it's nice to pick the brain of a coach. Oh. Lalo na someone like you, Coach Nash, kasi you have a different path as most of the coaches. And it's very inspiring kasi you always cling into also the yung God, kay God as the one that guides and paves way for paths that will lead to our dreams in the end. So ako excited ako to see how Coach Nash will Adamson take Adamson. Kasi nag-improve yung Adamson, coach. Mahirap ang laban eh. Simula na dumating ka. Mahirap ang laban dun sa dun sa UAAP. Sa collegiate, no? Iba na, very exciting. Parang para bang kalaban mo sa PBA, siyempre merong malalakas talaga. Lagi ang Tocantec, San Miguel, Ginebra. Kung sino mas malaki budget, mas malaki ang Yun talaga ang realidad. Susubukan mo lang sumingit. Pero yung coaching nga eh. Parang to coach GB parang rain or shine na laging nasa doon. Sumusubok, nandun lagi. Nakasilip lang, Contender. Oo. Kumbaga, pag sa San Miguel, Ginebra, Magnolia, TNT, siya laging nandun. Nakakapasok ng semis, pang-apat. Contender. Doon mo makikita yung coaching. Doon mo makikita how a coach will be able to work with any given players para to make them ready to play and battle. Si Jerome Lastimosa yata, naging inabot mo yung coach sa naging guest namin yun dito. Nakita ko nga. Yung ganda. So, yan ang mga isa sa mga kumbaga pinagyayabang ba ang term doon. Yes. Namin sa program namin sa Adamson kasi siyempre nasa PBA na siya ngayon and he was able to represent the country sa SEA Games. Itong huli, meron ulit kaming na-contribute sa national team. Ito si Cedric Manzano. Nakapaglaro sa SEA Games. So kahit na kumbaga hindi palaging panalo or laging silip lang, lagi lang kami sumisilip. May maganda pa rin nangyayari sa programa namin. Ganda. Very nice product si Jerome. Pag nandun ka, coach, may chance ka lagi eh. Diba? Yes. Nandun na, mali mo, mag-finals, tapos mag-champion. Parang subok lang ng subok. So hopefully next year or this year, ganun din sana. Susubok ulit. And then very excited to see Adamson sa susunod na UAAP. Abangan natin. Thank you Coach Nash for this time.
Sobrang kami ko natutunan na sa comedy. Thank you, coach. Magko-coach na din daw siya eh. Magko-coach na din ako. Magsisimula ako ngayon, coach muna yung mga anak ko kung paano kumain ng tama. Pero kami ko napulot. Thank you, Coach Dash. Salamat din. Salamat sa iyo. Thank you, coach. Kung meron akong nakuha ngayon sa session ngayon, Randall. Randall. Wala palang I. Mr. Salamat. Perfect. The coachable player. Nash. National Heroes Day. Yeah. Thank you. Thank you. Hindi Nash Wednesday, Hindi Nash Wednesday. Mali pala yan. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.